Good morning everyone! Good morning po sa ating mga challengers at ganoon din po sa ating mga new challengers dito po sa ating 21 days challenge. Patuloy lamang po kayong magsisend ng inyong mga meals tuwing breakfast, lunch, and dinner at saka yung inyong pong mga snacks. I'm Coach Wayne and our topic for today is about glycemic index. So, ano nga po ba yung mga glycemic index? So, yung tinatawag po na glycemic index is a measure of the effect of carbohydrates on blood sugars. So, meron po tayong high GI, nagre-range po siya ng 70 above, and then medium GI, 56 to 69, and then yung ating pong low GI from 55 and under. So, examples po ng ating mga high GI foods, yung French fries, jelly beans, and watermelon. For moderate GI foods naman po, we have oatmeal, yung instant po siya, and then popcorn and raisins. For low GI foods, we have apple, baked beans in can, and then sweet potatoes. So, let us discuss po kung ano po ba yung mangyayari kapag kumain po tayo ng mga pagkaing mababa ang glycemic. Alam niyo po ba na ang mababang glycemic na pagkain ay may mababang halaga sa glycemic index? At pinakikita po ng pag-aaral na ang mga pagkain ito ay maaaring maging mabuti po para sa iyo sa maraming paraan. Ang mababang glycemic na pagkain po ay nakatutulong sa pagbaba ng timbang at asukal sa dugo. Maaari itong makatulong na mapababa ang panganib ng mga kondisyon tulad po ng type 2 diabetes at mga sakit sa puso. And, alam niyo po ba, when we eat high glycemic index food, ang mga pagkaing may mataas na glycemic index or GI ay mabilis na magpapataas ng asukal sa dugo at maaaring magdulot ng mga issue sa kalusugan kung ang isang tao po ay kumakain ng masyadong marami sa mga ito. Kaya dapat iwasan po natin yung mga high glycemic index para hindi po magdulot ng mga issue sa ating pong kalusugan. Ito po, ang mga benepisyo naman ng low glycemic index food. Una, tumutulong sa iyo na mawalan at mapamahalaan ang iyong timbang. Pangalawa, pinatataas ang sensitivity ng katawan sa insulin. Pangatlo, nagpapabuti sa pamamahala ng diabetes. Pang-apat, binabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Panglima, nagpapabuti po ito ng mga antas ng kolesterol sa dugo. Pang-anim, binabawasan ang gutom, panatili po ikaw na busog ng mas matagal. Yung pangpito, it prolongs physical endurance. So, ito po yung mga dapat nyong iwasan, ang mga walang lamang calorie na pagkain or inumin. At lagi po nating tatandaan na basahin ang mga label ng mga pagkain. At dapat po suriin ang mga sangkap nito. So, ito pa po yung mga ilang halimbawa ng low GI foods ay ang ating Formula 1 Nutritional Shake Mix. Ito po ang ating Formula 1 Nutritional Shake Mix. It has low GI. And alam niyo po ba na it's convenient, affordable, and readily available. And it has only 90 calories. At ito po is for weight management, healthy nutrition, meal replacement, and with up to 21 vitamins and minerals. Protein-based na rin po ito, zero cholesterol, and zero trans fat. Next, we have our herbal tea concentrate. So, ito po yung ating herbal tea concentrate original. So, antioxidant na rin po ito and thermogenic
benefits of green tea and botanicals. It provides an energy boost and weight management support. Alam niyo po ba na masarap po ang tea na to? And it has 5 calories only. I hope na meron po kayong natutunan sa ating topic for today. So, yun lamang po, and see you next time. Once again, I'm Coach Weng. Thank you, and God bless everyone.